Kabanata 72, bilang pag-alaala sa akin, ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 26 versikulo 20 hanggang 29, Marcos Kapitulo 14 versikulo 17 hanggang 25, Lucas Kapitulo 22 versikulo 14 hanggang 23, Juan Kapitulo 13 versikulo 18 hanggang 30. Ang Panginoong Hesus noong gabing ipagkanulo siya ay kumuha ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, "Kunin ninyo, kainin, ito ang aking katawan, na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang saro, pagkatapos niyang makapaghapunan, na sinasabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito, sa tuwing kayo'y magsisiinam, sa pag-alaala sa akin." Sapagkat sa tuwing kayo'y kumakain ng tinapay na ito, at umiinom sa sarong ito, ay ipinakikita ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya'y pumarito. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 23 hanggang 26. Si Kristo ay nakatayo sa punto ng paglipat sa pagitan ng dalawang ekonomiya at ng kanilang dalawang dakilang kapistahan. Siya, ang walang bahid na kordero ng Diyos, ay malapit nang iharap ang kanyang sarili bilang isang handog para sa kasalanan, upang wakasan niya ang sistema ng mga uri at mga seremonya na sa loob ng 4,000 taon ay itinuro ang kanyang kamatayan. Habang kinakain niya ang Paskwa kasama ang kanyang mga alagad, pinasimulan niya ang kapalit nito ng paglilingkod na magiging alaala ng kanyang dakilang sakripisyo. Ang pambansang kapistahan ng mga Hudyo ay lilipas magpakailanman. Ang paglilingkod na itinatag ni Kristo ay dapat sundin ng kanyang mga tagasunod sa lahat ng lupain at sa lahat ng panahon. Ang Paskwa ay itinalaga bilang paggunita sa pagpapalaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ipinag-utos ng Diyos na, taon-taon, kung itatanong ng mga bata ang kahulugan ng ordinansang ito, dapat na ulitin ang kasaysayan. Kaya ang kahangahangang pagpapalaya ay dapat panatilihing sariwa sa isipan ng lahat. Ang ordinansa ng hapunan ng Panginoon ay ibinigay upang gunitain ang dakilang pagliligtas na ginawa bilang resulta ng kamatayan ni Kristo. Hanggang sa siya ay dumating sa pangalawang pagkakataon sa kapangyarihan at kaluwalhatian, ang ordinansang ito ay dapat ipagdiwang. Ito ang paraan kung saan ang kanyang dakilang gawain para sa atin ay mananatiling sariwa sa ating isipan. Sa panahon ng kanilang pagkaligtas mula sa Ehipto, ang mga anak ni Israel ay kumain ng hapunan ng Paskwa na nakatayo, na may bigkis ang kanilang mga baywang, at may mga tungkod sa kanilang mga kamay, na nakahanda sa kanilang paglalakbay. Ang paraan ng kanilang pagdiriwang ng ordinansang ito ay naaayon sa kanilang kalagayan, sapagkat sila ay malapit ng itaboy sa lupain ng Ehipto, at magsisimula ng isang masakit at mahirap na paglalakbay sa ilang. Ngunit sa panahon ni Kristo ang kalagayan ng mga bagay ay nagbago. Hindi na sana sila ngayon ay itataboy sa ibang bansa, kundi mga naninirahan sa kanilang sariling lupain. Kasuwato ng iba pang ibinigay sa kanila, ang mga tao pagkatapos ay kumain ng hapunan ng Paskwa sa isang nakahiga na posisyon. Ang mga sopa ay inilagay sa paligid ng mesa, at ang mga panauhin ay nakahiga sa kanila, nakapatong sa kaliwang braso, at ang kanang kamay ay libre para gamitin sa pagkain. Sa ganitong posisyon ay maaaring ipatong ng isang panauhin ang kanyang ulo sa dibdib ng isa na susunod na nakaupo sa itaas niya. At ang mga paa, na nasa panlabas na gilid ng sopa, ay maaaring hugasan ng isang dumaan sa labas ng bilog. Si Kristo ay nasa hapag pa rin kung saan ikinakalat ang hapunan ng Pasko. Ang mga tinapay na walang lebadura na ginamit sa panahon ng Paskwa ay nasa harapan niya. Ang alak ng Paskwa, na hindi ginalaw ng pagbuburo, ay nasa mesa. Ang mga sagisag na ito ay ginagamit ni Kristo upang kumatawan sa kanyang sariling walang dangyos na sakripisyo. Walang anumang nasira ng pagbuburo, ang simbolo ng kasalanan at kamatayan, ang maaaring kumitawan sa kordero na walang dangyos at walang dangyos. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 19. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, "Kunin ninyo, kumain, ito ang aking katawan." At kinuha niya ang saro, at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, "Inumin ninyong lahat ito, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan."
Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng bungang ito ng ubas, hanggang sa araw na iinuman ko itong bago na kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Si Judas ang taksil ay naruroon sa paglilingkod sa sakramento. Tinanggap niya mula kay Jesus ang mga sagisag ng kanyang nabasag na katawan at ang kanyang dugong damanak. Narinig niya ang mga salitang, "Gawin mo ito bilang pag-alaala sa akin." At nakaupo doon sa mismong presensya ng kordero ng Diyos, ang nagkanulo ay nag-isip sa sarili niyang madilim na mga layunin, at itinatangi ang kanyang masungit, mapaghiganti na mga kaisipan. Sa paghuhugas ng paa, si Kristo ay nagbigay ng nakakumbinsi na patunay na naunawaan niya ang katangian ni Judas. Hindi kayong lahat ay malinis, Juan Kapitulo 13 versikulo 11, sabi niya. Nakumbinsi ng mga salitang ito ang huwad na alagad na binasa ni Kristo ang kanyang lihim na layunin. Ngayon si Kristo ay nagsalita ng mas malinaw. Habang sila ay nakaupo sa hapag, sinabi niya, na tinitingnan ang kanyang mga disipulo, "Hindi ko kayo sinasabing lahat, nakikilala ko ang aking mga pinili, ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng tinapay na kasama ko ay itinaas ang kanyang sakong laban sa ako." Kahit ngayon ay hindi naghinala ang mga alagad kay Judas. Ngunit nakita nila na si Kristo ay nagpakitang lubhang na bagabag. Isang ulap ang pumaibabaw sa kanilang lahat, isang premonition ng ilang kakilakilabot na kalamidad, ang kalikasan na hindi nila naiintindihan. Habang kumakain sila ng tahimik, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Sa mga salitang ito, ang pagkamangha at pagkalito ay sumikop sa kanila. Hindi nila maiintindihan kung paano makikitungo ng may kataksilan ang sinuman sa kanila sa kanilang banal na guro. Sa anong dahilan kaya nila siya ipagkanulo? At kanino? Kaninong puso ang makapagsilang ng ganyang disenyo? Tiyak na wala ni isa man sa pinaburan na 12, na nagkaroon ng pribilehiyo higit sa lahat na makarinig ng kanyang mga turo, na nagbahagi ng kanyang kamanghamanghang pagmamahal, at kung kanino siya ay nagpakita ng napakalaking pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa malapit na pakikipag-ugnayan sa kanyang sarili. Nang matanto nila ang kahalagahan ng kanyang mga salita, at naaalaala kung gaano katotoo ang kanyang mga sinabi, ang takot at kawalan ng tiwala sa sarili ay sumikop sa kanila. Sinimulan nilang saliksikin ang kanilang sariling mga puso upang makita kung ang isang pag-iisip laban sa kanilang guro ay nakakulong doon. Sa pinakamasakit na damdamin, sunod-sunod na nagtanong, "Panginoon, ako ba?" Ngunit si Judas ay tahimik na nakaupo. Si Juan sa matinding pagkabalisa ay sa wakas ay nagtanong, "Panginoon, sino ito?" At sumagot si Jesus, "Ang sumasawsaw sa akin ng kanyang kamay sa pinggan, siya rin ang magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay yumayaon ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapwat sa abanyaong taong ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti sana sa taong yun kung hindi siya isinilang." Ang mga disipulo ay nagsaliksik ng mabuti sa mukha ng isa't isa habang sila ay nagtanong, "Panginoon, ako ba?" At ngayon ang katahimikan ni Judas ay nakatawag sa lahat ng mata sa kanya. Sa gitna ng kalituhan ng mga tanong at pagpapahayag ng pagkamangha, hindi narinig ni Judas ang mga salita ni Jesus bilang sagot sa tanong ni Juan. Ngunit ngayon, upang makaiwas sa pagsisiyasat ng mga alagad, siya ay nagtanong gaya ng kanilang ginawa, "Guro, ako ba?" Si Jesus ay same time na sumagot, "Ikaw ang nagsabi." Sa pagkagulat at pagkalito sa pagkakalantad ng kanyang layunin, si Judas ay nagmamadaling tumayo upang lumabas ng silid. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang iyong ginagawa, ay gawin mong madali." At pagkatanggap niya ng tinapay ay agad na umalis, at nooy gabi na. Gabi yun sa taksil habang siya ay tumalikod kay Kristo patungo sa panlabas na kadiliman. Hanggang sa ginawa ang hakbang na ito, si Judas ay hindi lumampas sa posibilidad ng pagsisisi. Ngunit nang umalis siya sa presensya ng kanyang Panginoon at ng kanyang mga kapwa-alagad, ang huling desisyon ay nagawa na. Nakalampas na siya sa boundary line. Kahanga-hanga ang mahabang pagtitiis ni Jesus sa kanyang pakikitungo sa tinutuksong kaluluwang ito. Walang nagawa para iligtas si Judas ang naiwang hindi nagawa. Pagkatapos niyang 2 beses nakipagtipan na ipagkanulo ang kanyang Panginoon, binigyan pa rin siya ni Jesus ng pagkakataong magsisi. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng lihim na layunin ng puso ng taksil, ibinigay ni Kristo kay Judas ang pangwakas, nakakumbinsi na katibayan ng kanyang pagkadiyos. Ito ay sa huwad na disipulo ang huling tawag sa pagsisisi.
Walang panawagan na maaaring gawin ng banal na tao na puso ni Kristo ang naligtas. Ang mga alon ng awa, na binugbog ng matigas na pagmamataas, ay bumalik sa isang mas malakas na agos ng pag-ibig. Ngunit bagamat nagulat at naalarma sa pagkatuklas ng kanyang pagkakasala, lalo lamang naging determinado si Judas. Mula sa hapunan ng sakramento ay lumabas siya upang tapusin ang gawain ng pagkakanulo. Sa pagbigkas ng kabihan kay Judas, si Kristo ay nagkaroon din ng layunin ng awa sa kanyang mga alagad. Sa gayon ay ibinigay niya sa kanila ang pinakamahalagang katibayan ng kanyang pagiging Mesiyas. Sinasabi ko sa inyo bago ito dumating, sabi niya, upang, kapag nangyari na, ay sumampalataya kayo na ako nga. Kung si Jesus ay nanatiling tahimik, sa maliwanag na kamangmangan sa kung ano ang darating sa kanya, ang mga disipulo ay maaaring naisip na ang kanilang guro ay walang banal na pangmalas, at nagulat at ipinagkanulo sa mga kamay ng mamamatay tao na pulutong. Isang taon bago, sinabi ni Jesus sa mga disipulo na siya ay pumili ng 12, at ang isa ay dyablo. Ngayon ang kanyang mga salita kay Judas, na nagpapakita na ang kanyang pagtataksil ay lubos na nalalaman ng kanyang guro, ay magpapatibay sa pananampalataya ng mga tunay na tagasunod ni Kristo sa panahon ng kanyang kahihiyan. At kapag si Judas ay dapat na dumating sa kanyang kakila-kilabot na wakas, kanilang maaalala ang kabihan na sinabi ni Jesus sa nagkanulo. At may isa pang layunin ang tagapagligtas. Hindi niya ipinagkait ang kanyang ministeryo sa kanya na alam niya na isang taksil. Hindi naunawaan ng mga disipulo ang kanyang mga salita nang sabihin niya sa paghuhugas ng paanan, kayong lahat ay malilinis, o nang nasa hapag ay ipinahayag niya, ang kumakain ng tinapay na kasama ko ay itinaas ang kanyang sakong laban sa akin. Juan Kapitulo 13 versikulo 11-18. Ngunit pagkatapos, nang ang kanyang kahulugan ay naging malinaw, mayroon silang isang bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa pagtitiis at awa ng Diyos sa pinakamalubhang nagkakamali. Kahit nakilala ni Jesus si Judas sa simula pa, hinugasan niya ang kanyang mga paa. At ang nagkanulo ay may pribilehiyong makiisa kay Kristo sa pakikibahagi ng sakramento. Isang mahabang pagtitiis na tagapagligtas ang nagbigay ng bawat panghihikayat sa makasalanan na tanggapin siya, magsisi, at malinis mula sa karumihan ng kasalanan. Ang halimbawang ito ay para sa atin. Kapag inaakala natin na ang isa ay nasa pagkakamali at kasalanan, hindi natin dapat ihiwalay ang ating sarili sa kanya. Sa pamamagitan ng walang ingat na paghihiwalay ay iiwan natin siya na biktima ng tukso, o itaboy siya sa larangan ng digmaan ni Satanas. Hindi ito paraan ni Kristo. Ito ay dahil sa ang mga disipulo ay nagkamali at may kapintasan kaya siya ay naghugas ng kanilang mga paa, at lahat maliban sa isa sa 12 ay dinala sa pagsisisi. Ang halimbawa ni Kristo ay nagbabawal sa pagiging eksklusibo sa hapunan ng Panginoon. Totoo na ang hayagang kasalanan ay hindi kasama ang nagkasala. Ito ay malinaw na itinuturo ng banal na espiritu. Unang Korinto Kapitulo 5 versikulo 11. Ngunit sa kabila nito ay walang sinuman ang magpapasa ng paghatol. Hindi iniwan ng Diyos sa mga tao na magsabi kung sino ang maghaharap sa mga pagkakataong ito. Para sinong makakabasa ng puso? Sino ang makakapagiba ng mga damo sa trigo? Suriin ng tao ang kanyang sarili, at sa gayon ay kumain siya ng tinapay na yaon, at uminom ng saro na yaon. Sapagkat, sino mang kumain ng tinapay na ito, at uminom ng sarong ito ng Panginoon, nang hindi karapat-dapat, ay magkakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya na kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat, ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili, nang hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 28, 27, 29. Kapag ang mga mananampalataya ay nagtitipon upang ipagdiwang ang mga ordinansa, may mga kasalukuyang mensahero na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Maaaring mayroong isang Judas sa pangkat, at kung gayon, ang mga mensahero mula sa prinsipe ng kadiliman ay naroroon, sapagkat sila ay dumadalo sa lahat ng tumatangging kontrolin ng banal na espiritu. Ang mga anghel sa langit ay naruroon din. Ang mga hindi nakikitang bisitang ito ay naruroon sa bawat ganitong okasyon. Maaaring may pumasok sa kumpanyang mga tao na hindi nasa pusong mga tagapaglingkod ng katotohanan at kabanalan, ngunit maaaring nais na makibahagi sa paglilingkod. Hindi sila dapat ipagbawal. May mga saksing naruroon ng hugasan ni Jesus ang mga paa ng mga disipulo at ni Judas.
Higit pa sa mga mata ng tao ang nakakita sa eksena. Si Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nariyan upang itakda ang tatak sa kanyang sariling ordinansa. Nandyan siya para hatulan at palimbutan ang puso. Hindi isang tingin, hindi isang pag-iisip ng pagsisisi, ang nakatakas sa kanyang pansin. Para sa nagsisisi, broken-hearted siya ay naghihintay. Nakahanda na ang lahat para sa pagtanggap ng kaluluwang iyon. Siya na naghugas ng mga paa ni Judas ay nagnanais na hugasan ang bawat puso mula sa mantsa ng kasalanan. Walang sino man ang dapat magbukod ng kanilang sarili sa komunyon dahil maaaring dumalo ang ilan na hindi karapat-dapat. Ang bawat disipulo ay tinatawag na makibahagi sa publiko, at sa gayon ay magpatotoo na tinatanggap niya si Kristo bilang isang personal na tagapagligtas. Sa mga ito, ang kanyang sariling mga pagtatalaga, na natutugunan ni Kristo ang kanyang mga tao, at pinasisigla sila sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang mga puso at kamay na hindi karapat-dapat ay maaaring mga siwa ng ordinansa, ngunit nariyan si Kristo upang maglingkod sa kanyang mga anak. Lahat ng darating na may pananalig sa kanya ay lubos na pagpapalain. Lahat ng nagpapabiye sa mga panahong ito ng banal na pribilehiyo ay magdaranas ng pagkawala. Sa kanila ay angkop na sabihing, hindi kayong lahat ay malinis. Sa pakikibahagi ng kanyang mga disipulo ng tinapay at alak, ipinangako ni Kristo ang kanyang sarili sa kanila bilang kanilang manunubos. Ipinagkatiwala niya sa kanila ang bagong tipan, kung saan ang lahat ng tumatanggap sa kanya ay naging mga anak ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Sa pamamagitan ng tipan na ito ang bawat pagpapalang maibibigay ng langit para sa buhay na ito at sa darating na buhay ay kanila. Ang kasunduan na ito ay dapat pagtibayin sa dugo ni Kristo. At ang pangangasiwa ng sakramento ay upang panatilihin sa harap ng mga disipulo ang walang hanggang sakripisyong ginawa para sa bawat isa sa kanila bilang isang bahagi ng malaking kabuuan ng nahulog na sangkatauhan. Ngunit ang serbisyo ng komunyon ay hindi dapat maging panahon ng kalungkutan. Hindi ito ang layunin nito. Habang nagtitipon ang mga alagad ng Panginoon sa kanyang hapag, hindi nila dapat alalahanin at itandyes ang kanilang mga pagkukulang. Hindi nila dapat pag-isipan ang kanilang nakaraang karanasan sa relihiyon, maging ang karanasang iyon ay nakakataas o nakapanlulumo. Hindi nila dapat alalahanin ang mga pagkakaiba sa pagitan nila at ng kanilang mga kapatid. Ang serbisyo ng paghahanda ay niyakap ang lahat ng ito. Ang pagsusuri sa sarili, ang pag-amin ng kasalanan, ang pagkakasundo ng mga pagkakaiba, lahat ay nagawa na. Ngayon sila ay pumupunta upang makipagkita kay Kristo. Hindi sila dapat tumayo sa anino ng krus, ngunit sa negal iligtas na liwanag nito. Dapat nilang buksan ang kaluluwa sa maliwanag na sinag ng araw ng katwiran. Sa mga pusong nalinis ng pinakamamahal na dugo ni Kristo, sa buong kamalayan sa kanyang presensya, bagamat hindi nakikita, kanilang maririnig ang kanyang mga salita. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ay ibinibigay ko sa inyo. Juan Kapitulo 14 versikulo 27. Sabi ng ating Panginoon, sa ilalim ng pananalig ng kasalanan, alalahanin na ako ay namatay para sa iyo. Kapag inaapi at inuusig at pinahihirapan para sa akin at sa Ebanghelyo, alalahanin ang aking pag-ibig, napakadakila na para sa iyo ay ibinigay ko ang aking buhay. Kapag ang iyong mga tungkulin ay mukhang mabagsik at mabigat, at ang iyong mga pasanin ay napakabigat upang dalhin, alalahanin na alang-alang sa iyo ay tiniis ko ang krus, hinahamak ang kahihiyan. Kapag ang iyong puso ay lumiit mula sa pagsubok na pagsubok, tandaan na ang iyong manunubos ay nabubuhay upang mamagitan para sa iyo. Ang serbisyo ng komunyon ay tumutukoy sa ikalawang pagparito ni Kristo. Idinisenyo ito upang panatilihing matingkad ang pag-asang ito sa isipan ng mga alagad. Sa tuwing nagtitipon sila upang gunitain ang kanyang kamatayan, ikinwento nila kung paano, kinuha niya ang saro, at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, inumin ninyong lahat ito, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng bungang ito ng ubas, hanggang sa araw na iinuman ko itong bago na kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sa kanilang kapigatian ay nakatagpo sila ng kaliwan sa pag-asa sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Napakahalaga sa kanila ng kaisipang,
tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at inumin ninyo ang sarong ito, ay ipinakikita ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay pumarito. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 26. Ito ang mga bagay na hindi natin malilimutan. Ang pag-ibig ni Jesus, kasama ang kapangyarihang pumipigil nito, ay dapat panatilihing sariwa sa ating alaala. Itinatag ni Kristo ang paglilingkod na ito upang ito ay makapagsalita sa ating mga pandama ng pag-ibig ng Diyos na ipinahayag para sa atin. Walang pagkakaisa sa pagitan ng ating kaluluwa at ng Diyos maliban sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagkakaisa at pag-ibig sa pagitan ng magkapatid ay dapat patibayin at gawing walang hanggan sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesus. At walang iba kundi ang kamatayan ni Kristo ang makapagbibigay bisa sa kanyang pag-ibig para sa atin. Ito ay dahil lamang sa kanyang kamatayan na tayo ay maaaring tumingin ng may kagalakan sa kanyang ikalawang pagparito. Ang kanyang sakripisyo ang sentro ng ating pag-asa. Dito dapat nating ayusin ang ating pananampalataya. Ang mga ordinansa na tumutukoy sa kahihiyan at pagdurusa ng ating Panginoon ay itinuturing na isang anyo. Sila ay itinatag para sa isang layunin. Kailangang pasiglahin ang ating mga pandama upang mahawakan ang misteryo ng kabanalan. Pribilehiyo ng lahat na maunawaan, higit pa kaysa sa atin, ang mga pagdurusa ng pagbabayad sala ni Kristo. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din ang anak ng tao ay itinaas, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 versikulo 14-15. Sa krus ng Kalbaryo, dinadala ang namamatay na tagapagligtas, dapat tayong tumingin. Ang ating walang hanggang interes ay humihiling na magpakita tayo ng pananampalataya kay Kristo. Sinabi ng ating Panginoon, maliban kayong kumain ng laman ng anak ng tao, at uminom ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Juan Kapitulo 6 versikulo 53 hanggang 55. Totoo ito sa ating pisikal na kalikasan. Sa kamatayan ni Kristo ay utang natin ang buhay na ito sa lupa. Ang tinapay na kinakain natin ay ang pambili ng kanyang sirang katawan. Ang tubig na ating iniinom ay binili ng kanyang nabuhos na dugo. Walang sinuman, santo o makasalanan, ang kumakain ng kanyang pang-araw-araw na pagkain, ngunit siya ay pinapakain ng katawan at dugo ni Kristo. Ang krus ng Kalbaryo ay nakatatak sa bawat tinapay. Ito ay makikita sa bawat bukal ng tubig. Ang lahat ng ito ay itinuro ni Kristo sa pagtatalaga ng mga sagisag ng kanyang dakilang sakripisyo. Ang liwanag na nagniningning mula sa serbisyo ng komunyon sa itaas na silid ay ginagawang sagrado ang mga probisyon para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang lupo ng pamilya ay nagiging tulad ng hapag ng Panginoon, at bawat pagkain ay isang sakramento. At gaano pa kaya ang mga salita ni Kristo sa ating espiritual na kalikasan? Ipinahayag niya, sinumang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay para sa atin na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo, maaari tayong mamuhay ng kabanalan. At ang buhay na ito ay tinatanggap natin sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang salita, sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kanyang iniutos. Sa gayon tayo ay nagiging isa kasama niya. Siya na kumakain ng aking laman, sabi niya, at umiinom ng aking dugo, ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin, ay mabubuhay sa akin. Juan Kapitulo 6 versikulo 54, 56, 57. Sa banal na komunyon ang banal na kasulatang ito sa isang espesyal na kahulugan ay naaangkop. Habang ang pananampalataya ay nagmumuni-muni sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon, ang kaluluwa ay nakikisama sa espiritual na buhay ni Kristo. Ang kaluluwang iyon ay tatanggap ng espiritual na lakas mula sa bawat komunyon. Ang paglilingkod ay bumubuo ng isang buhay na koneksyon kung saan ang mananampalataya ay nakatali kay Kristo, at sa gayon ay nakatali sa Ama. Sa isang espesyal na kahulugan ito ay bumubuo ng isang koneksyon sa pagitan ng umaasa na mga tao at Diyos. Habang tinatanggap natin ang tinapay at alak na sumisimbolo sa sirang katawan ni Kristo at dam-anak na dugo, tayo sa imahinasyon ay nakikiisa sa eksena ng komunyon sa silid sa itaas.
Tila tayo ay dumaraan sa hardin na inilaan ng paghihirap niya na nagpasan ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nasasaksihan natin ang pakikibaka kung saan nakamit ang ating pakikipagkasundo sa Diyos. Si Kristo ay ipinako sa krus kasama natin. Sa pagtingin sa ipinako sa krus na manunubos, higit nating nauunawaan ang laki at kahulugan ng sakripisyong ginawa ng kamahalan ng langit. Ang plano ng kaligtasan ay niluwalhati sa ating harapan, at ang pag-iisip ng Kalbaryo ay gumising sa buhay at sagradong damdamin sa ating mga puso. Ang papuri sa Diyos at sa Kordero ay mananatili sa ating mga puso at sa ating mga labi, sapagkat ang pagmamataas at pagsamba sa sarili ay hindi maaaring umunlad sa kaluluwang nananatiling sariwa sa alaala ang mga tagpo ng Kalbaryo. Siya na tumitingin sa walang kapantay na pag-ibig ng tagapagligtas ay itataas sa pag-iisip, dalisay sa puso, magbabago sa pagkatao. Siya ay lalabas upang maging isang liwanag sa mundo, upang ipakita sa ilang antas ang mahiwagang pag-ibig na ito. Habang higit nating pagninilay-nilay ang krus ni Kristo, mas lubos nating tatanggapin ang wika ng apostol nang sabihin niyang, "Huwag nawa ang Diyos na ako ay magmapuri, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang mundo ay napako sa krus sa akin, at ako sa mundo." Galatia Kapitulo 6 versikulo 14. Dito nagtatapos ang Kabanata 72. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.